ating yan. Oh my god, nabali na, no? Bakit kaya? Ayan, oh, kita nyo parang merong amag dun sa ilalim ng kanyang yan. Ito tuloy-tuloy yung pag ano eh. O pero ayan, pag nakita nyo yung dumilaw katulad nito, oh, yan. Natanggalin natin yung mga katulad nito, tatanggalin dahon. So para mabilis lang siya magsama. Hello everyone, this is Hermes Sunapi ni Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Kanina, pagdating ko dito sa ating garden, medyo nasad ako, no? Bakit nga ba? Kasi yung aking aglonema dito nagkakaroon ng problema. Marahil na-encounter nyo na yung problema na to, pero ngayon, aayusin natin siya. At tingnan nyo kung anong gagawin nating treatment, ano? At samahan nyo ako ngayong araw to. Kung ready na kayo mga ka-MTP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Puntahan natin yung sinasabi ko sa inyong aglonema natin na nagkakaroon ng problema, no? At tingnan natin kung ano yung cause, tapos kung paano yung treatment na gagawin natin. Ayan na siya, oh. Yan, pakita ko sa inyo na malapitan. So ito yung aking mga aglonema at meron ditong isa, yung ating yan. Oh my god, nabali na, no? Nawala na siya ng pinaka-root siguro dahil nag-root rot siya, no? Nagara ng itsura niya, nakalungay na siya. Tapos ganyan na yung stem niya. So ito, pwede pa natin tong i-save marahil yung kanyang pinaka-roots ay tingnan natin kung anong nangyari, no? Nag-stem rot, tapos nag-root rot, pero meron pa siyang roots dito. Oh, basang-basa ang lupa, grabe. Ayun, meron pa siya ditong roots, tsaka yan, stem. Ito, pwede pa to. Basta merong matira pa siya dito. Siguro, tingnan na rin natin to, no? Bakit kaya? Ayan, oh, kita nyo, parang merong amag dun sa ilalim ng kanyang pinakapat. At feeling ko, ito rin yung naging reason. May mga molds siya, oh. Tapos, parang natakpan din mga butas, ano? Kaya wala na siyang chance na karoon ng drainage, no, na overwater. Tapos itong yan, no, gumanyan na siya. Ngayon ko lang napansin, and i-treat na natin to. Ang una natin gagawin is huhugasan muna natin itong ating yan, yung ating aglonema, yung aglonema natin na parang pink yung kanyang kulay, oh, no. So tara, simulan natin. So simulan na natin, tanggalin muna natin yung mga yan, pinaka brown na mga dahon, ano. And ito fungus na kumakalat to, kaya tanggalin natin yung mga yan. Ang masaya dito kasi ito may roots na yung ating stem, kaya hindi tayo mahihirapan. Pero for the meantime, yan, hugasan muna natin siya. Hugasan natin ng sa running water. So ito yung roots niya. Nakita ko meron pang konti na stem na pwede nating dita-dita, no? So yan, ito alatsamba na lang kung mabubuhay, pero dahil meron pa siyang konting stem, itatry lang natin. Tapos hugasan na rin natin to, pati yung mga leaves niya. Yan, pero hindi naman masyadong tanggalin natin yung mga katulad ko, tatanggalin dahon. So para mabilis lang siya magsama. So yan, tsaka kung mayroong mga malalambot tsaka madidilaw na parang nakadikit dyan, tanggalin nyo na rin, ano. So ayan na, nahugasan na natin, tapos meron pa tayong gagawin ditong proseso after. So eto na nga po, nahugasan na natin yung ating plants, ano, yung ating aglonema. And ayan, okay na siya. Tapos itong roots na merong konting stem, sinama na natin, ano. And ang gagawin natin ngayon is ilulublob muna natin siya sa tubig, no. Eto, kuha kayo ng isang
tubig, isang cup, pero 3/4 lang lagay nyo kasi pag nilagyan to ng mga roots tsaka ng mga aglonema, yan, maaring nga mapuno, umapaw, no? Pero ganyan, pwede na yung mga 3/4 na yan. Tapos hydrogen peroxide lang, tansyahin nyo na lang siguro mga 5 to 10 drops, no? Makikita nyo naman kapag okay na yung tubig, kapag halimbawang medyo dumilaw, no? Ganyan yung magiging reaction yan So yan, lagyan natin. Yan, ito tuloy-tuloy yung pag pero ayan, pag nakita nyo yung dumilaw katulad nito, yan. So lagyan nyo lang siya, haluan nyo ng hydrogen peroxide, tansyahin nyo na lang, ilang drops lang naman yan, pwede na, kukulay na yan na ganyan, parang medyo madilaw-dilaw yung kulay niya. Yan, parang malabnaw na na ihi. Yan. Pero ganyan yung kulay niya. Tapos isusok lang natin to, no? Yung ating pinaka kinat or yung ating tinanggal na stem, kasi nga para maging okay siya. Tapos ito, sama na rin natin yan. So unahin na natin tong roots kasi medyo malaki siya. Yan. Kaya sabi ko sa inyo, kahit 3/4 lang yung ilagay nyo na tubig para hindi siya mapuno. Tapos ayan, yan. At yan, pwede nyo siyang ibabad overnight, pero kung mabilisan lang hanggang 4 hours to 5 hours, yan, pwede nyo ibabad yung inyong pinaka aglonema na nag root rot or nag stem rot, para yung kanyang dumi at saka yung mga mikrobyo pa dyan mawala yan. At the same time, maganda po kasi parang nadidisinfect yung inyong mga sugat ng inyong mga halamang aglonema or yung mga pinagputulan, no? So sige, iwan ko muna to, tas balikan ko kayo mamaya kung ano pa yung next step. Okay, next step naman natin, after nating maibabad itong ating pinaka aglonema, gagawin naman natin is kukuha tayo ng lupa. Ito na yung repotting na tinatawag, Make sure lang po na pinalitan nyo yung dati yung soil, kasi katulad kanina nakita nyo, merong puti-puti dun sa pinakailalim niya, na marahil yun yung reason kung bakit nagkaroon ng pagkabulok yung inyong mga aglonema. So, ang gagawin natin ngayon is tatanggalin na natin yung roots saka yung binabad nating aglonema. Ayan. Tapos kung meron kayong cinnamon, yan, cinnamon ground na powder. Medyo konti na yung cinnamon natin. Di pa ako nakakabili ng bagong stock, kaya idadaw-daw na lang natin siya, Idaw-daw nyo lang siya yung pinakadulo nung inyong halaman, So yan, kahit ganyan, yan. Yung sa cinnamon powder, tapos nyo po siyang ilulubog, So ganun lang naman. Kasi itong roots, ganun din. Lagyan nyo siya ng cinnamon ground powder. Yan. Kung wala, pwede rin naman coffee yung ilagay nyo, Parehas din yan. Okay na okay rin ang mga kape kapag halimbawang maglalagay kayo. Tapos ilubog lang natin yung ugat. Tapos itira natin yung konting-konting stem. Dito ko na rin siya nilagay para nang sa gayon ay yan, magkatabi sila, Tapos ganyan lang, and yan na yung ating ginawa. At ito, paglipas ng ilang linggo, tutubuan na yan ng roots, ng panibagong roots, magiging okay na uli yung inyong mga aglonema, para nang sa gayon mahabol nyo yung inyong mga pamatay na. Kasi kung hindi nyo yan ititreat, talaga pong magpapaalam na yan. Sayang naman yung ganitong variety pa naman. Ang ganda, kita nyo naman yung kulay ng kanyang mga dahon, talagang sobrang ganda. So yan lang naman yung aking ginawa. Tapos ito, ilagay nyo muna sa bright na area, wag na muna doon sa tampak na araw. Kung shaded bright, pwede yan. Tapos tsaka nyo na lang ilabas after a week, pag alam nyo na develop na ng roots, saka kayo magdilig, siguro mga 2 weeks yan, pwede nyo nang diligan ng bonggang-bongga yan, pero for the meantime, ingat muna sa pagdidilig, kasi nga kagagaling lang nito dun sa pagka root rot, at maninibago pa ito. So yan yung ating
aglonema na inayos natin. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na kung paanong treatment yung ginawa natin doon sa ating mga aglonema na lumambot, nanlata, na may root rot at stem rot, ano. At I hope may natutunan kayo dyan. Salamat po ng marami sa lahat na nag-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet-bet yung pagantong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search na po Hermes Unaho or Mini Tino Park Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Sir Misunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!